Alam ba? Yes! Yield to God, endure hardship. Yung S, serve with Him. Pero yung emphasize ko doon sa ating pangatlo ay yung paglilingkod natin, nakasama siya. At habang tayo ay naglilingkod, yung gagawin lamang, yung pinagagawa lamang niya, ang ating gagawin. Tama? Sapagkat kung gagawa ka ng isang bagay na hindi pinagagawa, wala kang matatapos. Kaya ang gagawin natin sa ating paglilingkod, dun sa pangatlo, serve with Him. Ibig sabihin, hindi ka maglilingkod na mag-isa lang. Maglilingkod tayo na kasama siya. Amen. At kung kasama siya, hindi tayo ang masusunod. Mayroon tayong susundan. At yung mga sasabihin niya, yun ang ating gagawin. Remember, kasama natin sa paglilingkod. At doon sa pangatlo, serve with Him ay ang pinakagusto niyang ginagawa natin. Bagamat lahat ng inyong mga paglilingkod na ginagawa, natutuwa rin ang Diyos diyan. Pero ang pinaka para mapaligaya natin ang gusto si Lord ay yung utos niya sa atin na tayo ay abutin yung mga tao na hindi pa nakakilala kay Lord. Yun yung gustong-gusto niyang samahan natin siya at sasama siya sa atin. Sinasamahan ninyo si Lord sa ilang mga paglilingkod na ginagawa ninyo. Katulad ng pumupunta kayo dito sa church, i-prepare ang sanctuary para sa ating pagtitipon ng araw ng linggo, natutuwa si Lord dyan. Natutuwa rin si Lord sa mga musikero, sa mga mang-aawit, na paglilingkuran ninyo si Lord sa ganitong area. Natutuwa rin si Lord dyan. At yung mga iba pang ginagawa ninyo, naglilinis kayo dyan, naglilinis nyo inside and outside the church, o kaya nag-visitation kayo sa mga kamag-anak ninyo, pinapalakas ninyo sila, natutuwa si Lord yan. Pero ang pinaka-natutuwa si Lord ay yung mag-anyaya kayo ng mga tao na makakilala sa Kanya. Amen? At alam ninyo, yung mga yes na sinabi natin at pinag-usapan natin noong nakaraan ay hindi maiiwasan na may mga area sa buhay natin, sa loob. Nakahadlanan tayo pag-yes kay Lord. That's why I want to share to us today, we must win the battle within. So there is a battle within. Mayroong giyera sa loob. Ano ba yung mga giyera na yan? There are battles within that we need to win. So winning the battles inside. So titignan natin yan. That's the lesson that I want to share to us today. Winning the battle inside. Let's see. Yan sa sinasabi yan, entering into rest. Sinong gustong pumasok yan? Sa kapahingahan. Pastor, ano ba sinasabi nyo? Yan niya ba yung kamatayan? Hindi. Hindi yung papasukin natin rest. Hebrews chapter 4 verse 9. There remains a rest for the people of God. Dapat tayo ay nakakaramdam ng kapahingahan, kapayapaan, kagalakan,
So there must be a times of refreshing. Nare-refresh ba talaga tayo? Nakakapagpahinga ba tayo? And one of the things that God wants us to come into is a place of what? Is a place of rest. Kasi doon sa place of rest, His anointing will flow. Doon dumadaloy ang presensya ng Panginoon. Kinakailangan marating po natin yon. Araw-araw kasi tayo mga kapatid, busy. Tama po? Nakaadong pakakungkumikuman. Ang lalim na itong kanan. Ang kanayon kayo mamakungkumikom. Naintindihan niyo ba yung salita niyo? Pakakungkumikuman, titibiyag. Busy, ibig sabihin. So we must enter into rest. Next slide, please. Then Paul said, let us labor to enter into this rest. The word labor ay ibig sabihin to be earnest, to make it a goal. Aba, ibig sabihin, magsusubigasig ka talaga, earnestly, gagawa ka talaga ng goal mo, sasadyain mo talaga na makapasok doon. Gusto ba natin makaramdam ng kapahingahan? Siyempre, ang sagot niyo palagi ay, yes. Sino ba namang hindi oo dyan? Kung hindi ka oo dyan, nako. Hindi ko alam ng klaseng pag-iisip. Pero ng isang tao, kapag ayaw mong pasukin ang kapahingahan, ayaw mong mapahinga. Ako gusto ko minsan, pag makahinga na akmat eh. Malidayaw di ako. Next slide, please. In the Old Testament, it's pictured as the Sabbath. Ito ngayon. Ito yung Sabbath. Minsan nagsasabat tayo, kanya trabaho naman tayo ng trabaho. Sabat siya. Sabat sa natin, pero sabat siya naman, nandun. Wala rin. Hindi rin tayo nakapagpahinga. Israel was not allowed to do any work. Ganyan ang mga Israelita. Kapag sinabing Sabat, hindi dapat ikaw nagtatrabaho. Those Israelites, during their times, they are not allowed to work. At kapag ikaw ay nakita, hindi mo nire-respeto ang Sabat, di ba isa yan sa Ten Commandments? Ano yon? Yung pang-apat yata yan eh. Honor. Yung Sabat. Igalang daw natin yung araw ng pamamahinga. Once na nakita ka, hindi nagtatrabaho ka sa araw ng Sabat, parurusahan ka. Alam niyo kung anong parusa during the Old Testament? Kukunin ka, ilalagay ka sa putik na tiklasa at babatuhin ka hanggang ikaw ay mamatay. At yung mga bato na yun, na itatapon sa iyo, yun na yung tatapon sa iyo. Bigay yung kabigat. Kaya, napaka-istrikto during those times. They are not allowed to do any work. And Ezekiel chapter 44, the priest was not allowed to sweat. Ang mga mabaling-tagling hindi pwedeng pagpawisan ka. Di ba kapag ikaw ay nagtatrabaho, pinagpapawisan ka? Yung mga pare, yung mga saserdote, Ezekiel chapter 44, hindi pwedeng sila magpawisan. Ibig sabihin, anong ginagawa nila sa Sabat? Para kay Lord. Because He is the Lord of the Sabbath. In Deuteronomy chapter 12, the rest was called their promised land. Dapat nag-i-enjoy sila sa kanilang pamamahinga.
Ini-enjoy nila yung blessing ni Lord. Kaya yung Sabat, hindi isang forma na religious ang dating na naman, walang imigan, nagkakasiyahan, nagpapahinga. For Israel, entering into rest was their major objective. Let's keep it in mind, mga kapatid, na kapag tayo ay dumarating tayo yung pamamahinga, araw ng pamamahinga, asamin natin, targetin natin, yun na sabi kanina, make it a goal. Targetin natin na makapagpahingaman lang tayo. Sino kasama mo doon? Of course, unang-una, kasama mo yung presensya ni Lord. Kasama mo yung pamilya mo. Na wala kayong ibang ginagawa, kundi just enjoy each one of you. Ma-enjoy ninyo ang presensya ng Panginoon, ma-enjoy ninyo ang fellowship natin, ma-enjoy ninyo ang bawat isa, na wala kayong gagawin, kundi mag-enjoy lang sa presensya ng Panginoon. Did you get me? Nakuha po ba natin, mga kapatid? Baka mamaya. Pero sa akin, hindi maiwasan yung pananaw. Kasi nga, araw ng linggo, ito yung maraming paninda, ano kasi? Ito yung maraming kwan. Basta ang mahalaga, nauna mo ang Panginoon. Basta ang mahalaga, nagkaroon ka ng panahon sa kapatiran, nagkaroon ka ng panahon sa iyong mga anak, sa iyong asawa, sa pamilya mo, nagawa mo yung pinagagawa ng Panginoon. Kasi kung susundin natin yan yung Sabat nila noon, walang makakagawa niyan. Pero ang sinasabi ngayon, ng ating buti na lang pupunta si Jesus. Pinalaya na tayo sa mga batas na yan. Pero hindi ibig sabihin, malaya na tayo sa gawin ulit yung, ay hindi mga kapatid. Yung sinasabi ni Lord sa atin, ay may pahingaman lamang natin yung kaloob-looban natin. That's why we need to win the battles inside. Many battles inside that we need to win. Kailangan tayong pagtagumpayan. In the Joshua chapter 1 verse 13, King James Version, remember the word which Moses, the servant of the Lord, commanded you, saying, the Lord your God hath given you rest, and hath given you this land. There is a land which you need to enter into, which brings rest. Ano nga yun? Yung lugar na yun? Promised land. Once na nakapasok ka doon, hallelujah, you will enjoy the blessings of the Lord, you will enjoy the presence of the Lord. But you know, in the promised land, nandoon yung mga giant. Paano ka ngayon makakapagpahinga? What we're talking about is spiritual. That is the level where the anointing begins to flow. That's why in our worship, mga kapatid, lagi nating aasamin na kapag tayo dumadalo ng ating pagtitipon, asamin natin na makarating tayo sa pinakasutulang presensya ng Diyos. Katulad kanina, we enjoy the presence of the Lord, worshiping Him, shouting, clapping our hands, and I sense the Spirit of the Lord move and still moving in us today. Do you agree? He is opening our eyes, He's opening our minds, He's opening our understanding that we need to battle those things inside of us. Kailangan nating pagtagumpayan. We need to win. Next. In Deuteronomy chapter 12, for you are not as yet to come. Masabay-sabay na basahin ito ng mga babae na. Babae lang ang babasa nito. 1, 2, ready, go. The Lord
that's the purpose of the Lord. So that you will be saved. Hallelujah. Next please. Most of them did not enter the promised land, which was their place of rest. Sa dinami-dami ng mga tao niyan, milyones ang bilang nila. Gusto ni Lord, kalooban ni Lord, objective ni Lord, makapasok sila lahat para ma-enjoy na nila yung place of rest. Pero karamihan sa kanila, hindi nakapasok. Ibig sabihin, pag hindi nakapasok, wala pa rin kapahingahan kahit ang dami mong pagpapala, ang dami mong material na pagpapala, ang dami mong pera, ang dami mong kayamanan, lahat meron sa iyo, pero hindi ka nakapasok sa place of rest, pagod ka pa rin araw-araw. Sino lang ang nakapasok? Only Joshua and Caleb got across. Dalawa lang ang nakapasok. Dalawa lang ang mag-i-enjoy ng kapahingahan. And those Israelites, most of them, except Caleb and Joshua, namatay na sila sa ilang. They did not enter into rest. Hindi sila nakapasok. At yung mga Israelites na yan, makikita ninyo, ang dami nilang kayamanan. Pinagpala sila. Makikita ninyo yan, ang daming Christians, ipinagmamalaki, kalalaki ng bahay, kararaming pera, bank account, ang dami, pero sa katotohanan, no rest. Walang kapahinga, no place of rest. At sana makapasok po tayo, amen? Tanungin ng katabi mo, gusto mo bang makapasok? Ang sagot, oo naman. Papasukin natin yan. Hallelujah. Remember, only Joshua and Caleb ay nakapasok. There is no rest in the wilderness. Nanatili sila sa ilang. Alam niyo ba yung wilderness? Disyerto yan. Sa disyerto, mainit kung araw. Sa disyerto, malamig kung gabi. Napakalawak na disyerto yan. At maraming mapanganib na mga insekto doon. Lahat na yata ng panganib nandoon sa wilderness. Kaya kapag sinasabing, nasa wilderness, nasa wilderness experience ako, ibig sabihin, matindi yung pagsubok mo. Ibig sabihin, wala kang kapahingahan. Ibig sabihin, ang dami mong problema. Ibig sabihin, pagod na pagod ka palagi. There is no rest in the wilderness. Sabihin nga natin ito sabay-sabay. What to really go? There is no rest in the wilderness. They had the provision of God. They enjoyed healing. They enjoyed blessings. They enjoyed mineral waters na dumadaloy sa kanila. But there was no what? There was no rest. Ayaw natin yun. Ayaw ko yun na mangyari sa bawat isa sa atin. Ayaw ko na mangyari sa mga miyembro ito. Ang miyembro ng Bread on the Waters, ayaw ko na mangyari na pinagpapala na kayo, pinagaling na kayo ng Panginoon. Ang dami ninyong kayamanan. Natutugunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan. At minsan yung iba pinagmamalaki pa. Pero sa katotohanan, there was no rest. Yan ang sinasabi ngayon. Maraming Kristiyanong ganyan ang inner condition nila. Sa kaloob-looban, walang kapahingahan. This is about an inner condition. What is our condition inside? Ano ba kalalagayan natin? Ulitin ko yun They had the provision of God. They had healing.
Hindi nila talaga. They have blessings. At dumadaloy ang pagkain, dumadaloy ang tubig, dumadaloy lahat, but there was no rest. Next slide, please. Winning the battles inside. Dito sa church, tinuturuan namin kayo na maging intercessors. At itinuro ko na minsan dito sa simbahan, ano ba ibig sabihin ng intercessor? Naalala niyo pa ba? Ano ibig sabihin ng intercessor? Sa Ilocano ng intercessor ay kararag na paninibabaon. Kaulad din niya. May isang Kristiyano nagkararag na dahil ibabalutan na. Nandun ka sa gitna. Nananalangin ka. Ipinapanalangin mo ang mga tao ito. Ipagtatanggol mo sila sa prayer. Nasapay ka kuma. Nalagito'y natatao itong mga taong ito ay hindi nila maranasan yung kaparusahan ng Diyos. Kaya sila ay ipinagdarasal mo. Umiiyak ka talaga sa Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng intercessor. Namamagitan ka sa kanila. Nandun ka sa gitna na dapat parusahan na ni Lord itong mga taong ito. Kunin na ni Lord itong mga taong ito. Kanya lang nandun ka kasi sa gitna. Ayaw mo umalis sa gitna. Ipinapanalangin mo sila. Ipinagtatanggol mo sila sa Diyos. Katulad ng ginawa ni Moses, na ipinagtanggol niya yung mga more than 3 million, yung iba sabi 3.5 million, yung iba 4 million na mga Israelites. Hanggang sasabihin ni Moses sa kanyang matinding intercession. Moses is one of good examples sa intercession. Intercession siya talaga. Hanggang sasabihin niya, Panginoon, sige, kung parurusahan mo sila, parurusahan mo na rin ako. Panginoon, kung papatayin mo sila, sige, patayin mo na rin ako. Hindi ako alis dito sa gitna. Kasi umuusa talaga ni Lord ang galit niya sa mga Israelites na ito. Kasi sa tigas ng kanilang mga ulo. Pero mayroong isang taong pumagitna, nandun, napanaganawa, panananawain. Pagtungtungin ni Lord, Lord, please, huwag mong ibuhos ang iyong galit. Hindi ba mahal mo sila? Hindi ba may pangako ka sa kanila? Paano yung pangalan mo? Masisira kung parurusahan mo sila. Yun yung mga intercession ni Moses. Now, as an intercessors, you have to win the battle inside. May mga battle kayo sa inyo, sa kaloob-looban ninyo mga kapatid. If you're going to come into the place of rest. Sabi natin kanina, gusto natin makapasok sa place of rest. But one thing that you need to do, you must win those battles inside of you. Because if you cannot win, you can never enter into that rest. Place of rest. Gusto natin labanan. Huwag kayong mag-alala mga kapatid, we can. We can do all things through Christ Jesus who strengthens us. Amen? Kaya natin labanan ito. Tanungin mo nga sarili mo, kaya ko kaya labanan ang mga nandito sa loob-loob ko. Ano ba yung mga yan? I-expose ni Lord ngayon, ano ba yung mga pinaglalabanan dito sa loob mo? Na hindi ka magtago-tagumpay. Lagi kang nakagapos dyan. Hindi ka makaangat-angat. Hindi ka maka-breakthrough. Pero kung suriin mo ang buhay mo, kumpleto ka. Pero may mga battle inside. Hallelujah. Win the battle on the inside. It is important to win the battle on the inside. Before we begin to wage war externally. Kaya nga mga kapatid, bago mo mapagtagumpayan yung mga bagay-bagay na yan sa labas, striking mo muna yung nasa loob. Amen? Hindi ko alam ano-ano yung mga battle within you. I don't know. I don't know the battle of Dia inside. I don't know the battle of Maurice inside. I don't know the battle of Mamuniba inside. I don't know the battle of Robert inside. You have your own battle in you. At you need to win. At kapag hindi nyo mapagtagumpayan yan, hindi nyo malabanan yan,
You cannot wage war externally. Hindi kayo pwedeng mag-declare. Laban! Sa labas. Kailangan unahin mo muna yung mga nandiyan. Nakukuha niyo ba yun? Sino sa inyo walang battle inside? Taas ang kamay, please. Taas ang kamay, please. Yung walang battle inside. Taas ang kamay. Uy, ibig sabihin mayroon tayo lahat. O, tama itong mensaheng ito. Makinig kayo mabuti. Ano ba yung mga battles na? Ano yung battle? Bote? Hindi. Labanan kasi araw-araw, mga kapatid. Labanan. Hindi niyo ba alam na noong kayo ay nagsuko na ng buhay kay Jesus? Pakinggan niyo mabuti ito. Mula nung araw na tinanggap ninyo si Jesus sa inyong puso, ginawa niyo na siyang Lord ng buhay ninyo. Nag-umpisa doon ang labanan. Si Satanas, gusto niya kayong hilahin pabalik. Pabalik sa inyong buhay na dati. Pabalik sa inyong mga ugaling dating hindi kaaya-aya sa Diyos. Gusto niya kayo talagang hilain. At hindi tayo papayag doon. Hindi ko alam kung pumapayag kayo. Hindi na kayo dapat papayag. Amen? Hallelujah. Araw-araw po ay labanan, ha? Huwag niyong sasabihin, malakas ako, kaya ko to. Sapagkat ang nag-aakala na sabi niya ay malakas siya, inaakala niyang malakas siya, mag-iingat ka. Isa lang ang pupuntahan mo. Kung ikaw ay nagpapakataas-taas, isa lang ang pupuntahan mo. Mababa. Winning the battles on the inside. If we have major, listen to this. Kung pakinggan niyo mabuti yan, okay, basahin niyo yan. Sabay-sabay natin basahin. If we have major unresolved problems in our lives, we need to seek to resolve them before we become, or while we are active in external warfare. Yan. Tira tayo ng tira sa labas, pero sa loob pala mayroon. May mga unresolved guilt, may mga unresolved problems sa buhay natin. Alam niyo yung ginagawa ni Satanas, sasabihin lang niya, itong Kristiyano ito lalaban-laban sa labas, pero sa loob-loob niya, ang dami niya namang tatawanan tayo ni Satanas. Ang saya-saya niya mag-praise and worship. Pero paglabas dyan mamaya, malungkot na naman. Malungkot si Satanas. Kung makasayaw, ganun-ganun na lang. Pero mamaya, si Satanas. Amen. We realize that we are not yet perfect. We're not yet perfect, amen? However, we need to be walking in the light and be free from major spirit-based problem. Brothers and sisters, let me tell you, yung mga nangyayari niyan, spirit yan. Because of what? Simply because the Bible says, Ephesians chapter 6, we wrestle not against flesh and blood. Hindi po flesh and blood ang labanan, mga kapatid, inside. Ang labanan is spirit-based problem. Spirit yan. If the enemy has a foothold in our hearts, we will be vulnerable. Kaya tignan niyo mabuti. Meron ba yan sa puso po natin? Delikado ka. Nanganganib ka, ibig sabihin, you will be vulnerable. Ikaw ang puntirya ng kaaway. Kaya sige, sa atin niyo mabuti, baka nga, mayroon. Baka, paulit-ulit. Baka nga may mga unresolved problems. Unresolved guilt. Hindi ka makalaya-laya dyan. Tingnan mo mabuti. Okay?
Foothold then stronghold. Saan na yan, Mary? Huwag sabi niya sa Ephesians chapter 4 verse 27. Sabi niya, huwag daw natin bibigyan si Satanas ng puwang. Do not give the devil a foothold. Once, yung foothold kasi, yung bugwelo na siya. Tatapakan ka na niya, at hahawakan ka na niya sa susunod after foothold, stronghold na. Delikado na. Ganyan o, a stronghold is an area we are held bondage due to a certain way of thinking. O, kita nyo, sa isip din na naman pala. Kita nyo, tingnan mo yan. Yan ay isang example ng stronghold. Teritoryo, ibig sabihin, mapapasok mo ba yung teritoryo na yan? Hindi mo basta-basta mapapasok yan. Minsan, ganyan ang ginagawa ni Satanas sa buhay natin. Ikinukulong niya tayo sa napakatibay na pader. Na sarili mo mismo, hindi mo na matibag. Ganyan ang ginagawa niya. Magtatayo siya ng teritoryo diyan sa isip mo. Basik-basik. Kaya kapag wala kang ginawa, sa isang maliit na foothold niya, magiging stronghold ito. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa si Dennis, yung laki niya yan. Hindi putak ni Dennis sinulit 2 na beses. Nga puti-putak. Sa palagay nyo, kaya pang magputol ni Dennis yung sinulit na yun? Si Dennis ang tanongin natin. Dennis, puti-putak ka titali 2 na beses. Puti-putak ka sinulit 2 na beses. Pagkatapos, kahit mga puksatin, mapuksan mo pa yung 2? Well, kaya niya. Eh kung libo-libong paikot na yan, milyon na paikot, hindi niya napapansin kasi, kaya ko yan, sabi niya yung dalawa lang, kaya ko yan, kaya wala siyang ginawa. Hindi niya napapansin. Pero si Satanas, ganun siya kautak eh. Nagputan lang, pinagkakado. Milyonan na ikot. Kaya mo pa kaya yung Dennis? Sabi ni Dennis, hindi na. Kaya once na binigyan ninyo ng puwang si Satanas sa inyong buhay, ayan o, kaya sinasabi yan, never give the devil any small entry points in your life. Huwag na huwag ninyong bibigyan si Satanas ng pagkakataon, huwag niyo siyang paitututan, maka-first base siya sa inyo. Sigudan niyo madagos. Ano ba yung mga yun? Nagsasuggest lamang siya eh. Nagsasuggest lang si Satanas. At minsan, tinatanggap natin yung kanyang mga suggestion. Once na tinanggap mo, uy, mayroon na siyang entry point. Iikot na naman. Iikot na naman. Balik mo na doon sa stronghold. Doon sa palasyo na yun. Ayan. Kapag kaganyan na, ang naitayo ni Satanas sa buhay mo, hindi ka na makakawala niya. Kailangan mo na ang tulong ng Diyos. Sarili mo, hindi mo na kaya gawin niya. Sa isip, gusto ni Satanas maging teritoryo niya, yung isip natin. Diyan siya dumadapo. Dito yung tugtugaw na, dito yung abaga tayo. Dito yung tugtugaw. Para sa asam na ka. Nagbay-bayan. Napapakawanay. Nagtapsili na ramit na ito. Sabi mo na, oo nga. Huwag ka na magpasa ng Bible. Patulog ka lang. Oo nga, pagod pa ako. Huwag ka na mag-church. Anyway, ano naman? Isang beses ka lang naman kumapsin. Sabi ng katawan mo, sakit na balakang. Huwag mo ibigay yung tithes mo. Oo nga, may kailangan pala ako ngayon. Puro nagsasuggest lang naman siya. Sa pamamagitan nun niya, makakapagpayo siya ng ganyan o magiging teritoryo na niya, hawak na niya yung utak mo.
Ayan yung mga battles within. Tingnan natin ngayon, isa-isahin natin. Tuloy natin. Slide please. Ayan. Personal negative emotions that need to be dealt with. Ayan yung mga nilalabanan natin, no? Takot. Fear. Most of you ay mayroon pang espiritu ng takot. Alam niyo mga kapatid, yung espiritu ng takot na yan hindi yan sa Diyos. That is of the devil. Sa demonyo yan. Spirit of fear. Kailangan yung pagtagumpayan mo yan. Ano ba yung mga kinatatakutan natin? Lalo-lalo na mga lalaki. Minsan maraming duwag na lalaki. Naduduwag sila, muharapin ang tunay na katotohanan. Natatakot sila, naduduwag sila. Naharapin ang problema. At haharapin lamang niya kapag hilo-hilo na siya. Nakainom na. Yan. Nakainom na siya. Kaya na niya harapin. Dinadaan sa ganon, ibig sabihin yung mga lalaki yan, mga duwag yan. Dinadaan sa alak, dinadaan sa kung ano-ano. Harapin mo ang problema, amen? Huwag ka matakot, harapin mo yan, kaya mo yan, amen? Hallelujah. Ano naman ang kinatatakutan ng mga kababaihan? Ano ang kinatatakutan ninyo? Ano? Ano ang natatakot kayo? Manisip, ano ang kinatatakutan ng dalawa? Matapang ito, kita nyo hindi niya masagot. Matapang niya, hindi manisip. Hallelujah. Pero, sa realidad, ano ang kinatatakutan ng mga babae? Wala rin? Ano? Kaya natin yan. Fear and unbelief. It says, Hebrews chapter 3, that they didn't enter in at that time because of unbelief. Unbelief is rooted in fear. Fear is the opposite of faith. Lahat tayo yan, wala exception, kahit lalaki yan. Ang opposite ng fear is the opposite of fear, faith. Sunod natin, jealousy, anger, competition, pride, unforgiveness, lust, etc. Yan yung mga battles na inaan natin. Next. These things give ground for the enemy to knock us out of the battle. Malapit na naman po ang laban ni Pacquiao. Mayroon na naman inanakaw. Meron na naman mananakaw. Kaya, isa pang magsasuggest na naman si Satanas dyan. Siguro magsasuggest kayo sa akin din. Pastor, alas 6 ang service natin sa laban ni Pacquiao, ha? Maaari tayo makauwi. Huwag kayong magsasuggest sa akin yan, ha? Kasi may mga simbahan kasi na na paglaban ni Pacquiao, magkakaroon ng joint fellowship. Yung maitapat sa laban ni Pacquiao na oras, pupunta lahat sa first service. Pero tingnan natin ito. These things give ground for the enemy to knock us out. Yung mga binasa natin, yung mga bagay na kapag hindi mo napagtagumpayan, it will knock you out. These things eat into our lives and stop us from being in the place of rest of God. Mawawalan ka ng kapahingahan. Subukan mo minsan magsalita. Magsalita ka ng magsalita. Masasama ang lumabas sa bibig mo. Pansinin mo sarili mo. Pagod na pagod ka. Gusto mo na matulog. Ayaw mo na magpag-usap. Ayaw mo na maligo. Ayaw mo na mag-toothbrush. Matutulog ka na lang. Knock-out ka. Sino natalo? Ikaw. Next slide, please. God cannot change your circumstances until He has been able to change you. Before God can do something through a man,
He does something first in his heart. Ayan. Kaya i-deal muna ni Lord yung puso natin. Because your heart is God's number one project. Yan, interesado si Lord yan. Alam niyo ba mga kapatid, sino sa inyo nakadaan na po sa Conqueror's Camp? Yung mga nakadaan na sa Conqueror's Camp. Yung hindi pa nakadaan sa Conqueror's Camp, minsan dumaan kayo. Kasi doon sa Conqueror's Camp, ilalagay kayo ni Lord sa ibabaw ng table. Magkakaroon ng spiritual surgery. Uoperahan kayo ni Lord. At bubuksan niya ang iyong mga puso, isipan. Bubuksan niya yan, yung puso na yan, at ilalabas niya yung mga uoperahan kayo ni Lord. Ha? Pastor, ayaw ko. Natatakot ako. Hindi, spiritual surgery. You will be put on a table, surgery table, at ilalabas ni Lord. Because the number one project ni Lord, I agree, is our hearts. Gusto ni Lord, alisin niya. Ilabas niya lahat. Yung mga hindi karapat-dapat. Ilabas niya lahat. Yung mga pinaglalabanan natin. Yung mga battles natin. Hallelujah. Next slide, please. To win the battle on the inside, 3 things must be done. Trust your life with the Lord. Die to yourself. Okay, next slide please. Ito yun, pinagdaan natin. How do we win the battle inside? Number 1, one word. Ano yun? Isang salita lang. Para magtagumpay ka. Die. Mamatay ka. Ha? Paano kung tagumpay? Gusto kong mamamatay ako. You have to die daily. O yun pa, tinagdagan pa ulit. You have to die daily. Araw-araw ka mamamatay. You never have rest until you die. Totoo nga. You will never have rest until you die. Kaya dapat, para mapagtagumpayan mo yung mga labanan na yan, at makapasok ka sa rest, you need to die. Kahit ano na ang dumating sa iyo, kapag patay ka na, hindi mo napapansin yun. Jesus said, "Verily I say unto you, unless a grain of wheat falls to the ground and die, it abides alone." Ayan ang napakagandang illustration. Yung buto ng palay, listen to this, pakinggan ito. Yung buto ng palay na hawak ko dito sa aking kamay, kailangan ito ay mamatay. Paano ko sasabihin na paano siya mamamatay? Ililibig ko siya. Kapag patay na ililibig ko, ilalagay ko siya sa lupa. Sabi kasi ni Lord, "Verily I say unto you, unless a grain of wheat falls to the ground." So I need to release. Pakakawalan ko siya, babagsak siya sa lupa. Hanggang hindi lumalapag sa lupa, mananatili siyang nandun lang. Pero kapag binagsak ko na, doon mag-umpisa. Kaya mga kapatid, sinasabi dito, yung mga ano na yan, yung mga ugali natin yan, kailangan na natin pagtagumpayan. Buhay ka pa ba sa sarili mo? Buhay ka pa ba sa hindi pagkakatawad? Buhay ka pa ba sa kung galit? Buhay ka pa ba sa sama ng loob? Buhay ka pa ba sa pagmumura? Buhay ka pa ba sa pagtatanim ng sama ng loob? Kailangan ikaw ay mamatay sa mga areas na yan. Kailangan ikaw ay mailibing. You cannot even bring forth fruit until you die. At hindi ka magbubunga talaga kapag nandiyan pa yung mga bagay-bagay yan. Sabi ni Paul, "I am crucified with Christ. Nevertheless I live. It's no longer I that lives, but Christ that lives in me." Ibig sabihin, si Kristo na ang mamubuhay sa iyo. One has to die to live a life of faith.
mamamatay ka para ikaw ay mabuhay. Mabuhay ka sa pananampalataya. We don't have any rights. Listen to this. Kung nga ho Diyan tayo. Kita nyo. Let me give you. Babalikan ko po yung aking illustration. Nang ginagamit ko, personal na naranasan ko ito. Kung hindi pa ako patay sa sarili ko, nung tinupraan ko may sa nakakatay lupa, habang nakasasao, share isuna ti gospel. Sinishare ko siya ng gospel. Napatunayan ko yung oras na yun, akong patay na pala ako sa sarili ko. Kasasao ko yung isuna, tinupraan na ti lupa ko. Sabi dito, prana ko, dito dalawang ang mabango. Pero pinagpisan ko na, dito prana, abay ayos dito tingting ko. Kinakausap ko pa rin. Napatunayan ko, Panginoon, patay na pala ako dito sa area nito. Kasi nung araw, kapag ganito ako, lalaban ko ako, hindi ako papayag. Paano ko po, hindi ako papayag ng mailalalanusa. At kapag kami nauna ko siya, kahit mas malaki yung tao kaysa sa akin, ang mahalaga na unahan ko siya. Buhay pa kasi ako noon sa aking sarili. Ibig sabihin, hindi pa ako Kristiyano. Pero kahit Kristiyano na tayo minsan, may mga area pa sa buhay natin na buhay pa tayo doon. Kaya kapag ikaw ay nakakati ng konti, magre-react ka. Kaya pinagtiisan ko yun, hallelujah. Inanusap na nag-ayos yung lupa. Sabi ni Lord, patay ka na dyan, huwag ka nang uulo. Minsan masusulog kayo sa loob ng sasakyan. Mabagdagan lang yung ikit mo. Ba't ka nag-inayad kayo mo na ako? Nag-react ka na, no? Paano yan? Paano mo pagtatagumpayan nyo? Magdadagan niya ikit. Praise the Lord, man. Ang nasakak. Minsan kasi ganun yung ano natin. Ayan yung mga bagay-bagay mo. Kasi ito sabi ko, we don't have any rights. We have to give up all of our rights. Example, right to normal leisure time. Ayan. Dapat natutulog ka pa sa mga oras na ito eh. Kasi napagod ka kahapon sa trabaho. Pero nagpasya ka. Pupunta ako sa church, unahin ko siguro. Patay ka rin sa sarili mo. At marami pang sasabihin ko sa inyo. If God demands your time, you've got to surrender. Kung talagang patay ka na sa sarili mo. Amen? Kung talagang patay ka na sa sarili mo, sinabi ni Lord, bigyan mo yung oras mo. Natutuwa ako sa mga kapatid na nakita niyo may mga buhos dyan, nabuhusan na yung mga footings ng mga kolon, mga poste. Aba, diniman ni Lord yung kanilang mga oras. Mga nagtatrabaho yan. Yung iba nagtatrabaho. Pero diniman ni Lord yung oras nila. Yes, Lord. Sige po. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. I will donate my one day. Magtatrabaho yan. Maghuhukay ako yan. Magbubuhos ako. Purihin ang Panginoon. Pero kung hindi ka patay sa sarili mo, okay man. Kaswildo nila. Kaswildo. Pagkano bibigyan niyo sa akin? Wala na kang karapatan sa sarili mo. If you are a pastor or a pastor's wife, you have to give up some things which are normal for other people. Ito na po yan. Buhay ko sa akin. Kaya sabi ko sa mga kapatid dito sa church, kapag may dumating, iwanan ng trabaho, harapin ng tao. Kapag biglaan, hihingan kayo ng Panginoon, ng isang oras, kaya yung magbigay. Kaya yung Panginoon yung mga pastors natin, Mr. Roderick, Mr. Fidel, Arnold, yung mga pastors natin. Yung mga normal sa kanilang buhay ay nagiging minsan abnormal kasi hihingi ni Lord ang samantala susunod ng Panginoon. Next slide, please. Upang mapagtagumpayan natin ang mga battles within, we need to be grounded in the Word of God. We need to be grounded in a good
understanding of your authority in the Lord and the legal decree of Satan. The word of the Lord. Takal ka na itulong na dahil ko'y kadatayo. Amen? Hallelujah. Grounding in the word. Number 3. Number 3. Don't be ignorant of Satan's devices. Ayan. Ang durante ka mga ignorante, kadagiti taktika, strategy ni Satanas. The church today is dangerously ignorant of the schemes of the devil. Ang dami hindi nakakaalam. Yung mga taktika ni Satanas, kaya tuloy, natatalo sila. Nananakaw sila. Mabuti na lang dito sa church, mayroon tayong eskwelahan. At doon sa eskwelahan, doon mo malalaman ano-ano yung mga taktika ni Satanas. Na palagi na lang tayo pinapabagsak. 2 Corinthians chapter 2, verse 11, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Kailangan din natin alamin. Sigurado na tayo sa ating kaligtasan, mga kapatid. Diba nalaman nyo na? Nalaman na rin natin sa si Jesus ang ating Panginoon at mga iba pang nalaman natin. Pero ang alamin pa natin ay yung kanyang mga taktika. Hindi masamang alamin kung ano yung mga tiro si Satanas. Kasi mayroon tayong kaaway at ang awayan ay at ang labanan ay 24 hours. Araw-araw, 24/7. Ang labanan natin. That's why we need to not to be ignorant to his devices. Next, please. Ano ba? Finishing strong. Many Christians have fallen. Bakit? Simply because no time with God. Ano yung time? No more, dagdagan ko, no more quiet time with God. Ang daming Kristiyanong bumabagsak ngayon. Kaya dito sa church, i-emphasize natin, have your own quiet time. Amen? Have your own quiet time. Hallelujah. No accountability, no spiritual covering. Ano yung no accountability? No YALCGs. Kaya sino po sa inyo wala pang YALCGs dito? You need to go to one YALCG. Kasi that would be your accountability group. That would be your covering during the week. No application of yung principle ito. Stay away as far as possible from the place of temptation principle. Kaya mag-decide ka. Para mapagtagumpayan natin dito sa church yung spirit of lust, we need to have that principle. What is that principle? Stay away as far as from the place of temptation principle. Quote and quote. Ibig sabihin decision. Decide to stay away as far as possible from the place of temptation. Adopt that principle in your life personally. Amen? Hallelujah. Ano pa? It would never happen to me. Trap. Ay, hindi mangyayari yan sa akin, pastor. Alam, trap yan sa talas. Kaya kapag sinasabi mo hindi mangyayari yan sa akin, mangyayari yan. Kaya maging aware ka dapat. Marami kasi mayayabang na eh. Hindi mangyayari. Malakas ako dyan. Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan, ang kahinaan ko naman kasi is manligaw. Kaya nag-decide ako na kapag mayroon akong nakakatabi babae sa loob ng sasakyan, dalawa lang, lumilipat agad ako. Because of that principle, stay away as far as possible from the place of temptation. Amen, mga kapatid? Do you agree? Hallelujah. Finishing strong. Magtatagumpay tayo at matatapos tayo malakas pa rin. Amen? Many Christians today finish, natapos sila na bagsak-bagsak, gumagapang, nag-struggle. Remember, it is not how well you start the race. Huh? It is not how well you start the race that matters. Hindi yun ang mahalaga.
Nakapag-umpisa kang tumakbo na sa Christian life mo, hindi na mahalaga. Ang mahalaga, how well you finish the race. Tignan natin itong video clip na ito. Mayroong video clip dyan eh. Kung mapapalabas ni Judah. Ito yung sinasabi ko sa inyo na gusto ko ipakita sa inyo ng nakaraan. Hallelujah. So remember mga kapatid, hindi yun ang importante. Hindi yung pag-umpisa mo na tumakbo sa buhay na ito. Ang tinitignan ni Lord, paano mo tatapusin ang takbo mo. Nag-start na tayo, amen. Let's see this. Ito yung katatapos lamang na Olympic. Katatapos lang sa Olympic kung ganito. Bibigit na ito. This is my phone. Dami na talaga yung ating bag. Ayan. $800 ano ba ito eh? Peter Ferdinand of Minnesota races in front of her. Year of training have gotten Ferdinand to his moment. But this race is not about training. This race is not about a fall. This race is about minsan ganyan tayo, tumatakbo tayo, tumatakbo. Ang buhay na ito ay buhay ng takbuhan. Takbuhan. Tingnan nyo yan. May mangyayari yan. O, di ba kita? Tingnan natin. Nakita nyo ba may tumba? Ayan, tingnan nyo ha. Oo, tumba siya. Tumba. Pero naman yung sakal. Habulin niya yan. Siya pa rin kaya nanalo? Tingnan niyo. Hinahabol na yan. Ayan na. Siya pa rin nanalo. I can do all things for Christ who strengthens me. Philippians chapter 4 verse 7. So siya pa rin yung namuna. Siya pa rin yung nanalo. Biro niyo mabibilis yung kanyang mga. Minsan ganyan ang buhay natin. So balik mo nga doon sa race na remember, sabi niya kanina. Fallen but not out. Bumagsak siya. Sana wala mga out sa atin. Hindi mga kapatid. Balik mo lang doon sa kanina. Hindi na yan. May isang slide na. So dito ay pinapakita lamang sa atin na yung mga labanan natin sa loob, yan yung mga pumipigil sa atin para umayaw na. So mag-decide ka na itutuloy mo talaga ano man ang nangyari. Remember, it is not how well you start this. Nakapag-start na tayo lahat, amen? He who began a good work in you will be faithful to complete it until the day of the Lord Jesus Christ. Philippians chapter 1. He who began a good work in you. Sino mayroon na yung nagpisahan si Lord sa buhay natin? Tatapusin natin. Amen? Sabihin mo sa yung katabi, tatapusin natin. Sabay-sabay tayo tumangos nito. Hindi tayo dapat nadi-discourage. Pagamat may mga battles within tayo, may mga pinaglalabanan po natin. May the Lord deals all those things in our hearts. Alisin ng Panginoon lahat. Mapagtagumpayan natin lahat ang mga bagay-bagay na ito. Hallelujah. Purihin ng Panginoon.
Thank you, Lord. Shall we come before the Lord right now? At tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat. Humihingi kami ngayon sa inyo ng tulong. Kayo ang nakakakilala ng higit sa bawat isa sa amin. At kayo rin, Panginoon, ang nakakaalam kung ano ang kasalukuyan na battle namin sa aming mga puso. Lord, you expose all these things. Kaya kung ano man po, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng discouragement, nagbibigay sa amin ng maling pagpapasya, sa umagang ito ngayon, Diyos, continue to build all those spirit-based problems, those unresolved problems in our hearts, those unresolved guilts in our hearts, many suggestions that we have accepted, suggested by the enemy, tinanggap namin, pinaniwalaan namin, at ito ngayon ang bumubulo sa aming mga puso at isipan. Pero pa Panginoon ay umaga, loobin ninyo. Lumapit kami ngayon sa iyo ng pagpapakumbaba. Humihingi kami ng iyong kalakasan at kakayanan, Panginoon, upang makapagpatuloy po kami sa takbuhin ito. We will fight, we will win, because you have said in your word, we can do all things through Christ Jesus, who strengthens us. Sabihin niya natin ito, mga kapatid, say this, na may conviction sa iyong mga sarili. Say this by faith. I can do all things. I can do all things through Christ Jesus, who strengthens me. I can do all things. I can do all things through Christ Jesus, who strengthens me. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, we confess that we can do. We can decide. We can do what is right. We can decide what is right. At hindi namin ngayon tatanggapin ang anumang suggestion ng aming kaaway sa Satanas. Since 24 hours ay labanan, hinihingi ko, Panginoon, ng bawat sa amin ay magtagumpay. Magiging aware kami ngayon, Panginoon, sa mga suggestion ng aming kaaway. Hindi siya ay masasuggest. Hindi namin tatanggapin. Magpapatuloy kami, Panginoon. Ano bang mga bagay-bagay na tinidiskara sa amin? We will always say, magpapatuloy ako. Magpapatuloy ako. Salamat o Diyos. Bless your word, O God. Bless your word that we have shared with you. I pray, Father, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Will you please stand up? Lord, we confess that we have wandered far from your perfect plan, and willingly walk in the wrong direction. We disobey your plan. Father, forgive us. Spirit, come lead us back to the way, back to the truth, back to the cross of the cross.
your mercy and kind intention that constantly calls to you. Patience and time correction, you're always coming through. Hallelujah, Lord. You are home and our salvation. Courage to carry the cross. Salvation. Lead us along from the highway. Lead us along eternal highway. We want to walk in the way of Jesus. We want to follow. We want to enter your way. Yes, God. Show us the eternal path. Lead us along eternal highway. We want to follow the footsteps of Jesus. We want to follow. We want to follow. Yes, Lord Jesus. We want to follow. We want to follow the footsteps. We want to enter your rest. 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 Yes, Lord, that's our prayer. We want to enter your rest. Sana hindi po superficial ang aming Christian life. Ang dami naming blessings. We enjoy your healing. We enjoy delicious foods. We enjoy different kind of drinks. But in the inside, we are battle. May we win the battle, Lord, sa pamamagitan ng iyong grasya at biyaya. We are going to face this battle. Hindi kami aatras because Jesus is in us. Thank you, Jesus. May we enjoy your rest this coming days. I pray, Father, in Jesus' name. Everybody say, Amen. Amen. Hallelujah. May you enter the rest of the Lord. Amen. Amen. Palakpakan natin po. God bless you. God bless you out there. Nanonood kasi sila sa Laguna. Yung ating mga kapatid ko doon, sinustart eh. Nakaswipe po tayo, so they're watching us. Nanonood din sila na ating service. Every Sunday, 3 months na pinag sila nito. Nanonood, whenever nag-prefix dito. Naririnig din nila yung message. God bless you, mga kapatid dyan sa Laguna. Pagpalayan kayo ng Panginoon. God bless you. Okay, moving on. Sunday o pumasok ngayon sa ganyan. Wala yung mga nasa labas ko pwede na po pumasok at pasarabog. Bago po pa aalis, ibibigay ko muna yung announcement. Nakita nyo ba na yung McDonald na gusto nila kakasat? So yun po, nakita tayo start yung construction ngayon. Kakasat. Kaya po, sabi ko nga patuloy lang natin tinulong tayo. Inyong po ba? Yan. So, nakita may pakpak po nila. Nakita ito tayo yung Gideon. So,
Pwede landot ka dyan, symbol lang. And then, kailangan po namin this week sana yung tulong po ninyo. Food for work po. Pwede po bang mabalik kami na masigit kinaya man ang kakapsa at ang nagtinulong kayo.